Summertime na naman at bakasyon na muli ang mga estudyante. Sa lahat ng mga graduates ngayong taon, isang mainit na pagbati ang hatid namin sa inyo mula dito sa programa ng Pagbabago, ang Pulsong Pinoy. Ako po si Zairine Parsad na makakasama ninyo sa loob ng kalahating oras. For almost 100 years, ang Philippine Military Academy sa Baguio City ang nagsisilbing training school para sa future officers ng ating sandatahang lakas. Hindi matatawaran ang napakalaking kontribusyon ng premyadong military institution na ito sa ating bansa. Hitik na hitik din at makulay ang kasaysayan ng Philippine Military Academy na ibabahagi namin sa inyo dito lang sa Kultura't Kasaysayan. Taong 1898, panahong nakamit natin ang kalayaan matapos ang 300 taong pamumuno sa ilalim ng mga Kastila. Sa tagumpay ng revolusyong sinimulan ng mga Katipunero, naisagawa ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas kung saan inihalal si General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Sa kanyang pagkakaupo at sa rekomendasyon na rin ni General Antonio Luna, ipinatupad niya noong Oktubre 25 ng parehong taon ang isang presidential decree na magpapatupad sa pagbuo ng isang pamantasang huhulma sa mga Pilipinong opisyal na bubuo ng kasundaluhan. Tinawag itong Akademya Militar na noon ay nasa loob ng kumbento ng Barasuain na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Formal na nagbukas ang klase noong ika-1 ng Nobyembre kung saan pinamunuan ito ni Colonel Manuel Bernal Sitiar Jr. bilang direktor. Dito pinag-aralan ng mga sundalo ang mga batas at alituntunin sa kampo at sa ilalim ng pamunuang Aguinaldo. Dito rin hinahasa ang mga sundalo sa ilang technical military training. Ngunit matapos lamang ang 4 na buwan, sumiklab naman ang bagong kaguluhan sa pagsakop ng Amerika sa Pilipinas. Dito, sa ilalim ng bagong kolonya, binuo noong February 17, 1905, ang Philippine Constabulary na pumalit sa dating pamantasan. Itinayo ito sa loob ng Intramuros sa Manila. Matapos ang 3 taon, inilipat ito sa Baguio City sa Camp Henry T. Allen na di naglaon ay inilipat naman sa Teachers Camp. Noong ika-8 ng Setyembre 1926, ipinasa ng Kamara ang batas na magpapahaba ng pangalan nito bilang Philippine Constabulary Academy, kung saan kasabay ding hinabaan ang kurso ng 3 taon sa dating 9 na buwan para na rin paigtingin ang pagsasanay ng mga opisyal. At noong ika-21 ng Disyembre, ipinatupad sa ilalim ng Commonwealth Act No. 1 o ang National Defense Act ang formal na pagbuo at paglulunsad sa Philippine Military Academy. Binigyan ito ng pahintulot na magbigay ng Bachelor of Science degree sa mga estudyanteng magsisipagtapos. Ngunit bago pa man magtapos ang taong 1941, nagsimula ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Madali ang pinagtapos ang mga estudyanteng bumubuo ng class 1942 at 1943. At dahil na rin sa kakulangan sa pagsasanay at kaalaman sa pakikidigma, marami sa kanila ang binawian ng buhay. Muling binuksan ang PMA noong May 5, 1947 sa dati nitong lokasyon sa Baguio City sa Camp Henry T. Allen. Ngunit di kinalaunan sa pangangailangan ng malaking lokasyon para magsanay ang kadete, inilipat ang akademya sa kinakatayuan nito sa Fort Gregorio del Pilar sa Luacan, Baguio City. Sa pagkakalipat ng paaralan, ipinangalan ng lugar sa dating batang general na si Gregorio del Pilar para bigyang pugay ang kabayanihang nagawa nito sa naganap na laban sa Tirad Pass. Sa pagsisimula ng PMA, ibinalik ang dating technical curriculum nito bago pa man mag-umpisa ang World War II. At noong 1960s, idinagdag ang socio-humanistic courses at ibang kurso na aangkop para hubugin ang mga opisyal na papasok sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. At sa pagsulong ng pantay-pantay na karapatan ng mga kababaihan, ipinatupad noong taong 1993 ang Republic Act 7192 o ang Women in Development and National Building Act
na nagbibigay pagkakataon sa mga kababaihan na pasukin ang pagkakadete sa Philippine Military Academy. Kasabay din sa nasabing taon, isinulong ang Tri-Service Academy kung saan sinasanay ng 2 taon ang mga kadete sa kani-kanilang napiling branch of service sa Army, Air Force at Navy bago nito lisanin ang akademya. Malayo na ang narating ng PMA sa paghubog ng mga opisyal na bumubuo ng hukbong sandatahan ng bansa. Armado ng prinsipyong courage, integrity at loyalty na nagsisilbing armas sa pagpasok nila sa Armed Forces of the Philippines, nananatiling matatag ang ating mga sundalo para suungin ang peligrong hinaharap nito sa araw-araw. Sa pagtugis man sa mga armadong grupong naghahasik ng lagim o paghatid tulong tuwing may sakuna sa iba't ibang panig ng bansa, ang Armed Forces of the Philippines ay nananatiling kampyon ng mga Pilipino at gabay sa pagtahak sa tamang landas. At sa pagtatapos ng Laon Alab Class 2011, may mga bagong mukha ang hukbong magtatanggol sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Mga bagong opisyal na patuloy na magdadala sa karangalan at kasaysayan ng institusyong humubog sa kanila. Kaliwat kanan ng graduation ceremonies nito lang Marso at mismong si Pangulong Noynoy Aquino ay naimbitahan sa ilang mga commencement exercises. Yan at iba pa niyang mga activities ang hatid namin sa inyo dito lang sa Fast Track.
patuloy na sumusubaybay dito sa Pulsong Pinoy. Unti-unti nang bumabangon ang mga magsasaka ng Isabela Province matapos ang naranasang tagtuyot at sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Ito'y dahil sa agarang pagsaklolo at tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alamin natin kung paano ito na isagawa sa aming feature, Report kay Boss. Ang lalawigan ng Isabela ang kasalukuyang itinuturing na Rice Bowl of Central Luzon. Ikalawa kasi ito sa Nueva Ecija pagdating sa produksyon ng palay at nangunguna naman pagdating sa produksyon ng mais. Ngunit dahil sa tagtuyot at sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa noong 2010, bumaba ng halos 20% ang ani ng probinsya. Masasabi natin na double whammy ito, no? Yung ating mga magsasaka ng palay at mais na nasalanta ng tagtuyot, sila pa rin yung nasalanta rin ng bagyong Juan. At kung makikita natin, nataon pa naman ito nung sa panahon na sila ay umaani. So napakalawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon pa sa tanggapan ng Provincial Agriculturist ng Isabela, humigit kumulang 100,000 ektarya ang naapektuhan sa taniman ng palay. Samantalang 17,000 ektarya ang sa taniman ng mais. Tila niragasa naman ng baha ang kapital, maging ang kikitain sana ng mga magsasaka. Mahigit 25,000 piso kasi ang puhunan sa bawat ektarya ng maisan at palayan. Typhoon Juan, maraming napinsala sa amin. Yung mga nakahanda na ma-harvest namin na halos binaha. Kasi dito sa area ko, ang SMAT, ang tinamaan ng Typhoon Juan, almost 40 hectares yung mga membro ko. Kaya doon sila nalugi, tapos minsan pa yung obligasyon nila sa patubig hindi nila na ibibigay. Malaking epekto sa akin, lalo na sa aking pamilya. Kasi yung inaasahan kong anin ko sana, dinali pa ng bagyo. Kaya yung may pamilya ko nga, yung isang anak ko, hindi na nakapag-aral ng minto dahil yun sana inaasahan namin na anin ko, yung pang-tuition na inawala dahil sa bagyo. Pati yung bahay ko na dali rin, may portion pa akong naggawin yung bukit ko ng bato. Inanot ng tubig yung ready for kung sana yung aanihin na dinali pa ng bagyo. Kaya pati yung miss ko napilitan na mag-abroad para matustusan namin yung pamilya namin. Nung dumating yung Typhoon Juan, almost yung 4 hectares na maisan ko ay natumba ng bagyo. So ako yung na-depress noon. Depress ako. So bilang isang kapitan, nag-report ako sa DA. Lahat ng napinsala sa barangay ko ay tinugunan naman ng DA. So nagbigay sila ng corn subsidy para sa agarang pagtatanim. Tapos nung naitanim na namin yon, awa ng Diyos, medyo bumuti-buti ang buhay ng pamilya ko. Dahil dito, agarang nagpaabot ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pamamahagi ng punla ang una nilang ibinigay, di lamang sa Isabela, kundi maging sa ilang bayan ng Cagayan. Nakipagpulong kami sa mga seed growers upang tingnan namin kung kayang supplyan ng requirement ng ating mga magsasaka. At yun ang nangyari, tayo ay nakapagbigay ng mahigit na 80,000 bags na i-distribute natin ito sa ating mga magsasaka dito sa Palay. At mahigit na 15,000 bags din ang naibigay natin sa ating mga magsasaka sa mga corn farmers. At ito ay, ang maganda nangyari dito ay hindi lang yung national ang tumulong. Nag-counterpart ang provincial local government ng Cagayan ng 30 million. Nagbigay din ang provincial local government ng Isabela ng 30 million.
All in all, 60 million ang naging counterpart ng local government. At ito naman ay tinapatan natin ng almost 100 million. So bali, 160 million pesos ang naging tulong natin sa ating mga corn and rice farmers. Inatasan din ni Pangulong Aquino ang National Food Authority na bilhin ang mga storm-damaged palay at ipagamit ang ilang mechanical dryers nito para maisalba ang mga aning maaari pang pakinabangan. Nagdagdag din ng 2 piso bilang subsidiya ang pamahalaang lalawigan para madagdagan ang kasalukuyang bilihan ng palay ng NFA. Kabilang din sa mabilis nilang pagtugon ang makabagong post-harvest facility tulad ng mechanical dryer na ito na kayang magpatuyo ng mahigit 200 sako ng mais sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na oras. Idagdag mo pa riyan ang 3 milyong pisong pondo na inilaan para sa crop insurance. Ang mga magsasaka kasi rito sa Isabela ay binubuo ng mga magsasaka na mayroong lupa at mayroon ding mga magsasaka na walang lupa, yung mga nakikagapas lang sa panahon ng gapasan, nakikipagtanim sa panahon ng panananim. Kaya ang tiningnan namin ngayon, ang kwalipikado lang na mabigyan naman ng crop insurance ay yung mga may saka. So ngayon, tiningnan na namin paano ba matutulungan natin ang mga farmer na hindi na lang dun sa direct na subsidy ang maibigay, kundi maisiguro rin. Puspusan din ang naging pagsasaayos ng mga nasirang sistema ng irigasyon, desilting sa mga earth canals na natabunan ng lupa at pagkukumpuni ng iba pang irrigation structure. Naglabas na ang pamahalaan ng 2.5 milyong piso para dito. Tutuloy namin yung aming magandang serbisyo sa kanila. Tulad na banggit ko ngayon at the system is normally operating at continuous ang aming monitoring kung ano ba yung mga area, yung mga istruktura, yung kanal namin na kailangang ma-repair. Kailangang mag-desil kasi yung iba natabunan nung nakaraang bagyo, unti-unti namin inaayos yan. Pero so far, sa ngayon, tulad na banggit mo, summer na ngayon, pero medyo ata mabait si Lord sa amin ngayon. Kasi nung previous years, itong February, March, ang mga tao ko at saka yung mga farmers hanggang gabi nagmo-monitor ng tubig. System restored na rin at fully operational ang Magat Dam na pangunahing nagsusupply ng irigasyon sa lalawigan. Umabot kasi ito sa critical level noong kasagsagan ng tagtuyot. Pagkatapos ng El Nino na naranasan natin at yung Typhoon Juan noong October noong last year, ngayon ang elevation ng Magat Reservoir ay nasa 188.5 na. Ito ay 7 meters na mas mataas ay sa doon sa normal na elevation na sana ay nasa 181. Ibig sabihin nito, mayroon tayong sapat na tubig para sa susunod na sakahan. Ang sakahan natin, maaaring mag-start tayo ng mas maaga. Ang tentative schedule natin ngayon ay May 16, mag-uumpisa na ang wet season cropping natin. Ang expected growth namin actually ngayon, ngayong season na ito ay malaki, mataas kapasana, mataas ang in-expect namin growth. Dahil nga nagsimula tayo sa mababa, we are expecting to produce this dry season sa palay, we are expecting to produce 1 million metric tons. Ibig sabihin ay kung nung nakaraang same period last year ay mga 750,000 metric tons, ay merong tumaas ito ng 250,000 metric tons. So that's about almost 25% increase kami doon sa palay. Ganon din sa mais. Kung nung last season, same period, ay ang na-produce lang namin ay about 400,000 metric tons. We are expecting this season about 800,000 metric tons. So may higit na 100% ang increase namin ngayong season na ito. May binigay ng DSR, unang-una yung mga binhi, yun ang kuwan. Tapos, siyempre naman, mayroon din yung mga financial na traders na nag-uutangan namin. Doon kami nagsisimula. Kaya yung pagsisimula namin, medyo kunting utang na naman. Pero sa awa ng Diyos sa ganitong panahon, medyo maganda. Maganda ang naitulong ng mga local government,
provincial government at saka sa national. So, sana yun ang tuloy-tuloy ipaparating ng mga national government natin para sa ganon, ang mga small farmers ay hindi maghihirap. Tulad ng sabi ko, ang region to, mga magsasaka namin dito ay talagang sanay na sa bagyo, sanay na sa mga kalamidad. At kami dito sa Department of Agriculture, kasama namin ang local government, provincial and municipal government. Kami ay sama-samang tumutulong, tuloy na susuporta sa ating mga magsasaka upang gumanda ang ani nila at mapataas ang kanilang kita. Handang-handa na rin ang pinagsanib na puwersa ng pamahalaan laban sa magiging epekto ng La Niña na nararamdaman na sa buong bansa. Sa ilalim ng programang Bantay Ani ng Pamunuang Lalawigan, nakapaloob dito ang binuong Task Force para labanan ang masamang epekto ng El Niño at La Niña phenomenon. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nito ang mga sumusunod. Ang pamunuan naman ng Magat Dam ay pinahusay ang sistema ng flood forecasting para maiwasan ang biglaang pagbaha. Sa ngayon, nagdagdag na kami ng mga instrument na nakakalat dyan sa watershed area natin para ma-monitor natin ang ulan. Kasi alam natin, yung Magat Reservoir nagdedepende lang sa ulan na bumabagsak sa watershed natin. Meron kaming mga telemetered, mga automatic na rainfall station na pag umulan sa bundok, nare-register ka agad dito sa flood center namin. At yun magagamit namin mabuti sa pagpaplano ng releases ng tubig mula sa Magat Reservoir. Yun ang maganda. Pero hindi pa sapat yun. Sa ngayon, nagpo-programa kami ng additional pa. Kasi sa standard, kulang pa yan. Mas maganda kung mas marami tayong mailagay. At nagpapasalamat din kami dahil may mga agencies na tumutulong sa atin. Yung Pag-asa, yung JICA ng Japan, tulong-tulong kami, papaplano, para sa ganun, meron tayong improved na flood forecasting system dito sa Magat. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayapong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Ito pa rin ang Pulsong Pinoy. Sa bahaging ito ay pakinggan natin ang mahalagang mensahe ni Pangulong Aquino para sa bayan dito sa Mensahe ni Pinoy.
if I may share with you, there are times when I like to think of this country as a building as well. One that we are in the process of reconstructing. And while it is true that it might have been left to us in a bad state, we are doing our best so that we can renovate and redesign it. So far, we have been successful in doing this. For one, we have instilled a culture of governance that is once again people-centered, as opposed to the me-first mentality that prevailed in the past. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Maaari ninyong mapanood ang Pulsong Pinoy sa aming website sa rtvm.gov.ph. Lubos din kami nagpapasalamat sa Philippine Airlines, PLDT, Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines at sa National Food Authority, NCR, led by Director Joseph De La Cruz and NFA Warehouse in Visayas Avenue, Quezon City for supporting us in this week's episode. Ako po muli si Zairine Farsad na nag-iiwan ng magandang araw sa inyong lahat.